mga bukang bibig, mga paksa na sa inyong isipan na yayanig, mga usap-usapan na walang katapusan. Halina't mamanga habang kayo'y nagtatawanan, magpapakadal pa kahit lumalakla sa paglikot-sikot ng usapan na dumadakdak. Mga misteryo o tanong na dito mawawasak. Handa ka na bang pumalakpak? Mindstock! Yo, what's up guys? It's your boy Amon here and nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng Mindstock. Nandito na naman po tayo ngayon para magbigay ng impormasyon, mga impormasyon na hindi nating akalaing kailangan pala natin sa ating mga buhay. So, para sa mga bagong tagapakinig at tagapanood natin dyan, if you haven't watched the previous episodes of Mindstock, please check our page and our YouTube channel. You can also listen to us in Spotify. Ang lupit, no? Parang talagang professional, no? Anyway, ayan, naka-flash sa ating mga screen. Syempre, I'm your host. Nakalimutan ko kung sinabi ko na I'm Amon and andito yung ating kasamahan, our co-host, official co-host, si Charles. Charles? What's up guys? Ayan. Charles Darren here and you can watch my videos or vlog in my page na lalabas din sa baba. Ayan, so nag-decide tayo ngayon na pag-usapan yung mga bagong topic na pwede nating talakayan, which is actually mamaya in a second pag-usapan natin yung mga interesting na bagay. Pero for now, gusto ko lang muna kamustahin si Charles. Kamusta ka naman, Charles? Ano ginagawa mo ngayon? Ayos lang ito, vlogging at saka travel kung saan pumupunta, alam mo yun. Sikat. Grabe. Sikat. Sikat. Nagtatravel. Vlogging, Actually, ako din nagpo-focus din ako ngayon sa vlogging bukod sa pagbabantay ng karinderya namin, So, well, kala mo talaga hindi laging magkasama, oo nga. Tagal lang din nagkita, parang mga 3 seconds ago. So, ayun. Actually, guys, it's a hard day today. Hard past few days if you're just going to ask what I'm up to. Kasi recently, I would like to dedicate this episode also dun sa ating yumaong kaibigan na si Sandra Ison, also known as Jel. Matagal ko siyang nakakasama sa Global Art Makati. Shoutout sa mga kasamahan natin dyan sa Global Art Makati at sa Jolly Jam. Yan yung boss ko dati, si Ma'am Cherry. Kamusta po kayo? Siyempre, yung mga nandyan sa dance studio, sila Teacher Lani and Teacher Stan. And yung mga iba pang nandyan, guys, kamusta kayo? So, I would like to dedicate this episode for Jel. She passed away a few days ago and kakapunta lang namin sa kanyang wake kanina. Kasama ko si Charles doon. And nakakalungkot lang kasi marami kami pinagsamahan ni Jel and she passed away too young. She's 37 years old. Ang pagkakaalam ko, sabi ng dad niya. And marami pa siya sanang pwedeng magawa. Pero ganun talaga, sabi nga natin kumbaga sino yung mabait, siya talaga yung nahuuna. Kaya ingat kayo, masyadong mababait dyan, ha? Lagot. Joke lang. Mabash ka niya. Hindi naman. Yun pala. So, I just want to talk kasi pagka may namamatayan tayo ng kaibigan, mahal sa buhay, dun lang parang na-highlight kasi yung topic about death. Oo nga. So, I would like this episode in dedication to my friend Jel. I want to talk about death. And since this is Mindstock, knowing our show, pag-usapan natin yung mga superstitious belief na bakit may mga ganon na mga paniniwala kapag tungkol sa death. And siguro try na rin natin pag-usapan, Charles, kung para saan ba yung paniniwala mo kung about sa kamatayan or death, 'di ba? Or mga experiences natin. So, pag-usapan din natin siguro kung ano yung mga near-death experience. pwede gano'n. At saka yung, meron kasi si Charles na, ewan ko sa kanya lang yun pero somehow nakaka-detect siya ng negative energy sa around people na mga yumao. Like, for example, sige, Charles. Pero actually, nangyari lang naman yun parang 2 times and hindi ko rin alam na may gano'n na nangyari yun, alam mo yun. Na-realize ko lang nung mismong araw na lang na yun na nandun na tayo. So, yun. Pag-usapan natin yan in-depth mamaya. Sa ngayon, dito sa aking mahiwagang kodigo, lapit, no?
Lotto. Lotto. So, ang first topic muna natin ay superstitious belief sige, ito na muna. What is your belief in death? So, pwedeng ako muna siguro Sige. mag-ano nito about ano ba yung death para sa akin. So, yung death is, para sa akin is yung ceasing of one's being. So, yung pagtigil ng pag-iral ng iyong consciousness, yun yung first death. Kasi para sa akin may ibang... Ano ba yan? Scientific or anything na... well, in my opinion, scientific. based on scientific and other influences. Pero sa ngayon, my opinion about death, may stages kasi yung death eh. So, yung first death is yung consciousness mo, yung death mo sa consciousness mo. So, hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo once mag-cease yung buhay. Ano yun? Totally blackout, gano'n? Oo, ganun. Namatay ka. Plain short answer. And then yung second death is yung pagdating ng araw, pagdating ng panahon, yung pangalan mo. Sabihin ba natin sikat ka? Let's say sabihin natin si Plato ka or whoever na mga nabuhay noong araw pa na kilala pa rin hanggang ngayon sa mga libro. Pero dadating yung time na hindi na sila mababanggit ng mga tao whatsoever in the future. So, yung pangalan mo lang yung mawawala, gano'n? Hindi, as in yung being, yung pagiging, yung huling-huling tao makakilala kung sino ka, yun yung true death para sa akin, sa mundo. Parang, halimbawa, Charles Briones, halimbawa, 3,000 years from now, huling nabanggit yung pangalan mo 3,000 years from now, doon ka lang namatay after 3,000 years sa huling-huling taong nakabanggit at nakaalala ng pangalan mo. So, okay sa'yo yung mga taong gumagawa sila ng pangalan nila para, alam mo yun, maalala sila ng mga tao. May mga ganun eh. Yung tawag eh. doon parang immortality in a way. Parang ganun. So, kasi naalala ka pa rin. Yeah, oo. So, ganun. So, yun nga, yung death, yung first death is yung consciousness mo, yung body mo, nagdi-decay, di ba? And, ang question dyan, saan ka pupunta after? Yun nga eh. Pero before, alam ko may pinag-usapan tayo tungkol dito, yung kung tawag nito, tungkol sa mga legend mga taong gumagawa para maging legend sila or makilala yung pangalan nila. Pero ikaw, may pakika pa ba sa ganun kung sakaling wala ka naman na sa mundo eh, di ba? Sila na lang yung makakaalala sa'yo pero ikaw wala ka nang alam dun. So, mas okay pa rin ba na gumawa ka ng pangalan mo, makilala ka pa rin? Alam mo yun? Para sa akin, regardless of death or not, kung halimbawa, dalawa kasi yan eh. Dalawang bagay yung pwede mong gawin para maging in some way immortal ka. Yung fame at saka infamy. Infamy is yung mga deed na mga negative. So infamous ka for killing millions of people like Hitler, 'di ba? Or famous ka dahil mabait kang pope katulad ni Pope John Paul II. So dalawang klase siya, 'di ba? So negative and positive. Negative and positive yung pwede mong si Hitler ang tagal ng patay pero kilala pa rin siya bilang masamang tao, 'di ba? Si Pope John Paul naman, let's say para sa mga Catholic, isa sa mga pinakasikat na santo papa natin 'yan ng modern era. So balik tayo sa sinabi mo at sinasabi ko about death. Mga taong nabanggit ko mga patay na pero hanggang ngayon is naalala pa rin natin sila pero dadating yung time dun sa second and true death talaga is wala na makakaalala sa'yo. Parang ewan ko, napanood mo na ba yung movie na Coco? Si Mama Coco? Yung wala nang nagtitirik sa kanya or nakakaalala. Yun, dun siya namawala. Yun na yun. Yun yung true death. True death for you. Yun yung isa sa mga belief ko. And medyo mahaba lang pero tawag dito? Yung kung tatanungin mo naman ako what comes after death, siguro interesting malaman kung ano mangyayari sa'yo. Until now, science cannot prove kung ano ang mangyayari sa'yo after death. Pero scientifically, ang mangyayari sa'yo after death is yung iyong kung ano ka, kung ano tayo as a mass or as a matter, magbe-breakdown yung ating katawan, yung ating pagkatao, babalik sa lupa and it will turn into parang ma-recycle lang. Reincarnation? No. This is scientifically based na nalaman ko.
babalik ka lang talaga sa circulation ng universe. Yung di yung soul mo yung body mo, yung mass mo, yung substance mo. So pag halimbawa namatay ka, inilibing ka, yung nutrient mo babalik sa lupa para kainin ng mga tawag dito, yung mga scavengers, ganyan. And then, yung other nutrients mo magsisip into the soil, which plants, and then plants, cycle, di ba? And if naman napili mo mag-cremate kapag namatay ka, so yung energy na galing sa iyong katawan habang sinusunog ka ron sa cremation is lumilipad sa atmosphere at bumabalik sa sangkalawakan or sa universe. Sabi nga nila, 'di ba, how in scientific way kung paano tayo nabuhay dito sa mundo or paano tayo came into being from the Big Bang is we are all stardust and we are going to come back as stardust as well. So, ganon yung paniniwala ko sa death. Ikaw naman, Charles, kamusta ang belief mo sa death? Sa belief ko sa death, ako kasi bilang bata sa kabataan na alam ko lang ang death is yun na yung parang pinakadulo ng buhay mo. Hindi yun utang death. Death. Death, okay. Sige. Malinaw, para malinaw. Yun na yung pinakadulo ng buhay mo. Alam mo yun, sa katapusan mo na dito sa mundo, wala ka na. Yun na yung pinaka end ng day mo dito sa natin, sa mundo natin. So, parang pag alis mo lang dito sa sa lupa, yun lang yung pinaka-main na na belief ko doon. Yeah. Pero kung ako tatanungin sa yung sa dalawang ng death, mas pipiliin ko yung kanina yung pinag-usapan natin kung mas gugustuhin mo ba yung ka pa rin, parang legend ka na alam ka pa rin nila kahit patay ka na. Or mas importante sa'yo yung mga bagay na habang buhay ka pa, alam mo yun, yung mararamdaman mo, may experience Ano bang mo. habol mo? Legacy or glory? Glory. While living. While living. While living. Kasi kung legacy, wala naman na ako nun. Hindi ko naman naman. Wala ka mapakinabangan doon. Ang mga makaka-experience na lang nun or makakarinig na lang nun, yung mga taong nakakakilala din sa akin. Sila na lang yung matutuwa para sa akin kasi naalala pa ako ng mga kaidaran nila or kahenerasyon nila. Ako, wala na ako sa mundo. Paano naman yung mga taong namatay ng walang na-achieve na Yung mga taong walang nagawang legacy. Wala. Well, yun naman yung madalas sa normal na nangyayari sa mga tao. Pero, ako bilang tao, yun nga yung sinasabi ko na i-enjoy mo na lang yung life mo ngayon. Gumawa ka na lang ng memorable para sa'yo na hindi mo pagsisisihan in the end of the day. Diba? Kaysa gumawa ka pa ng legacy na hindi ka naman mag-enjoy. Sige, may tanong ako. What is much more important to you? Much more important. Tama naman, diba? Much important to you. Glorifying yourself or glorifying... No, not glorifying yourself. Parang serving yourself or serving others through your life. Parang... Kung saan ko yung spend yung life ko. Pagsisilbi, sabihin na natin, pagsisilbi sa bayan o pagsisilbi sa sarili mong kaligayahan. Pagsisilbi sa sarili kong kaligayahan na akin mismo hindi pagiging selfish yung kunwari prioritizing yourself happiness iba kasi yung selfishness sa prioritizing yourself kasi kung sabihin na natin na unahin mo yung kaligayahan mo, hindi naman ibig sabihin nun selfish ka na, sarili mo lang iniisip mo pa-prioritize mo lang muna yung sarili mo kasi gusto mo na magawa mo lahat ng masasayang bagay sa'yo na hindi mo pagsisisihan sa bandang huli. Kasi may isang tao nga nagsabi sa akin na na enjoy mo lang yung life mo ngayon kasi the end of the day, sarili mo lang naman kasama mo. And tatanungin mo na lang yung sarili mo kung kaya mo pang magtanong nun na kung nasa death ka na, kung kaya mo pang magtanong. Sasabihin mo sa sarili mo na kung yung mga bagay ba na ginawa mo sa lupa nung buhay ka pa is makakasaya ba sa'yo or na-enjoy mo ba yung life mo dito. So, ayun na nga. Hindi mo naman din talaga masasabi kasi kung kailan ka kukunin Oo, yun nga. Diba? So, what if one day pagising mo, papasok ka na plus trabaho pero tumatagos ka na sa pader? Hindi ka nagising nun. Hindi, nagising ka pa rin as multo. Pero ibang usapan na yung multo. Alright. Nagbabalik tayo sa mind stop. So, nakat lang muna tayo kasi chinek natin yung cam kung gumagana pa So, gumagana pa naman pala. Anyway, so yun na nga. Balik tayo rin sa topic about death. Excuse me. Ano siya, no?
very very Sensitive. Ano? not sensitive kasi sensitive siya. Sensitive yun na topic kung takot ka mamatay, Oo. di ba? But it's all part of life. Hindi, madalas kasi sa ating mga Pilipino, pag pinag-usapan yung death, parang umiiwas or anything na alam mo Oo. yun. Ayaw nilang Kumbaga, sa salitang English tabu. Oo, Tabu yung ibig sabihin nun. Sa totoo lang, ang death is part of life. Mhm. And yun din ang life Ah, Nagiging lang naman yan, nagiging parang Tabu. nagiging madikit lang naman yung topic about death kapag pinasukan mo ng religion. yun. Kasi depende sa religion mo kung ano yung pagkakapaniwala mo sa death. So like for example, sa Catholics, ang death, pinaniniwalaan nila pag namatay ka, your soul will either go to 3 places. Mhm. Heaven, hell, at saka yung purgatory. Which is yung purgatory is para yun kung sa mga, kumbaga may chance ka pa 50-50 ka dun 'di ba? Sa mga Christians naman, ano bang tawag dun? Mga Protestant is dalawa lang na bagay. Heaven or hell. Para naman sa mga Jehovah's Witness, meron sa kanilang oblivion na tinatawag. Alam mo ba ibig sabihin ng oblivion? Hindi. Oblivion is nothingness. Yung truth. Wala. Pag namatay ka, wala ka na. Oo. Wala kang pupuntahan. Sa una, pag namatay ka, before Christ, bumalik si Christ, si Jesus Christ, tulog ka lang. Mm. Yung pagkamatay mo is tulog ka. Pag dumating si Christ, bubuhayin Doon lahat ka ng lang patay and then judge kayong lahat. Pagka loko-loko ka, ayaw ni Lord yung mga ginawa mo, true death ka, oblivion, nothing exists sa'yo. Hindi siya yung Hell or heaven. Hindi, may heaven, pero yung heaven na yun is yung paradise, Yun na yan. which is yung second life na yun. Anyway, so yun na nga. Yun yung iba't ibang paniniwala. Ewan ko, hindi ako familiar sa Islam, sa mga Muslim, yung belief nila after death. Pero parang yung may naririnig ako na pagka halimbawa nag-sacrifice ka or something, may 7 virgins na nag-aantay sa'yo. Yung mga, nakita ko kasi sa Family Guy. Okay. Well, syempre, hindi na magandang reference yung Family Guy, no? Pero, yun nga, pag parang, ganun yung ibang belief nila. Can you please comment down below para sa mga kaibigan natin dyan, mga Muslim. Paano ba yung, belief nyo regarding death, after death, then, at saka kung ano yung mga tradition na ginagawa nyo pagdating sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Ayun. So, anything else na madagdag mo regarding sa death? So, okay. Punta naman tayo ngayon sa next topic natin, which is superstitious belief o yung mga paniniwala natin kapag may mga patay o namatay. Mga pamahiin. Pamahiin sa pag may patay. So, simulan ko na muna. Well, actually, ito hindi to pag may patay . Ito ay pamahiin na sinasabi mo kapag ka parang ayaw mong matuloy yung bagay na parang masama. Yung tinatawag knock on wood. Oo. Parang kapag ayaw mong mangyari yung sinabi mo, ma-jinx. Kumbaga, ma-jinx. parang mabati mo yung magkatotoo. Ganun. Halimbawa, gagi baka mamatay ito si uy, knock on wood. Ganun, di ba? So, actually, parang, pwede naman siya, hindi lang death . Hindi. So, pang general na bagay na masama na parang kukontrahin mo, ganun. So, yun, knock on wood. Bakit kaya siya? Ba't ka magna-knock on wood? Ano yun? Alam mo, ang tagal na niyan ang tagal lang ginagawa. Kahit kami ginagawa namin yan nung bata kami, alam mo yung pag nagkakwentuhan kami ng mga kaibigan, sasabihin, kunwari may masabing masama, uy, kumato ka sa kakay kasi baka magkatotoo yan. Ganun. Paano kung may bumukas? Oo nga. Na portal. Lamesa yung kinatok mo pero may portal. Saan papunta yun? Ano yung knock on wood? So, saan kaya yung origins ng knock on wood? Actually, wala akong idea. Hindi ko rin gets yung, well, actually, superstitious naman mga belief is that it doesn't have to make sense. Basta parang paniwalaan mo na lang, wala namang mawawala. Parang ganun, no? Nakasanayan na rin dahil sa ating kultura. Yun, so knock on wood. No definite na explanation kung ano yung knock on wood. How can it counter jinx? So next naman is ito talaga directly to para sa mga yumao na pamahiin natin. Madalas sa ating mga Pilipino, bawal kang magsuot ng bright color sa burol.
bright color like blue, Red. red, okay. Particularly Sorry, red. Kasi ako colorblind ako so. So, yung red, bawal kang mag-red red, oo nga. color or anything bright color. Mhm. Bakit kaya? Ano tingin mong logic doon? Logic. Bawal bright color. Pag pumunta ka sa wake or sa funeral. Siguro kasi naglulok sa akin di ba? Tapos ikaw bright na bright ka. So, Yeah, anong well, meaning yun nun? yung tingin ko. Parang siguro nakakabastos sa patay. Nakaka-disrespect. Oo, kasi syempre lahat ng tao na nandun nagluluksa para dun sa taong namatay. Paano kung Wala kang nasa ibang labahin? Yun nga. Yun din De, ang joke isip lang. ko eh. Well, yeah, actually, logically, Oo. ang ano naman din explanation is, bawal ka mag-bright color kasi parang nga naman Oo. nakaka-disrespeto sa mga namatayan. Kasi parang nagdiriwang ka pa, namatay Oo. yung... Siguro Oh, kung may kagalit ka, ganun, punta ka doon. Tapos yun yung suot mo. Mapapaaway ka niyan eh. Baka ikaw yung sumunod. Hindi, speaking of sumunod, meron kasi akong narinig ba to or ay napakinggan or nabasa. Before, alam mo ba sa libing, bawal na bawal daw yung hahabol ka sa libing kapag ililibing na yung patay. Wag na wag ka daw hahabol kasi pamayiin lang na possible na ikaw na yung sumunod. Ganun? Kasi may narinig ako na kwento nun, yung lolo niya, may kaibigan yung lolo niya. So napuyat yung kaibigan ng lolo niya, ililibing lang kasi yung lolo niya. Oo. So, yung kaibigan ng lolo niya na yun, nung ililibing na yung lolo niya, humabol yun kasi syempre napuyat dahil uminom, syempre, tawag nito, burol, di ba, puyatan. So, yun, humabol siya, ang ginawa niya, humabol siya para siya sa libing. Tapos, after a few days, yun, sumunod na yung kaibigan ng lolo niya. Akala ko, kaya sumunod siya sa nanamatay dahil humabol siya sa libing pagtakbo niya, natapilok siya, tumama yung ulo niya, namatay siya. Hindi, kasi ilang araw pa na-delay ata. May delay yun. So hindi naman siya, parang gano'n. Parang instant, hindi naman siguro. So, wag mo ring sabihin na, sige po, habol na lang ako sa inyo sa libing. Wag siguro. Oo. Hindi ko sure, pero Parang, yun yung parang inaakay mo yung sarili mo para sumunod sa Oo. patay. No? Kaya wag kang hahabol. Okay, so ito pa. Another superstitious belief is yung magpagpag muna, wag dumiretso sa bahay pagkagaling sa burol. Ang dami na nga dumulto sa 7-Eleven. Nandun Ganun na kasi ba? lahat nagpapagpag. Doon na stuck, no? Oo nga eh. Oo nga. Ano bang sense nun? Siguro, para sa akin ang sense nun na, not talking about the multo and stuff, para sa akin parang halimbawa, syempre, halimbawa lang to, namatay halimbawa yung pinuntahan mo sa burol ng mga, mga nakakahawang sakit. Yun. Oo, halimbawa. Tapos kaya parang gusto mo munang wag dumiretso sa bahay nyo para, let's say, magpalit ka muna ng damit sa mall, para yung pag umuwi ka, hindi mo madala yung mga germs doon. Di ba? May mga ganun may mga Siguro. taong naniniwala sa ganun Pero ako kasi yung alam ko dyan, na-experience ko, yun, nagpapagpag sila kasi baka daw may sumunod yung multo. kaluluwa sa'yo nung namatay. Pero akin, I mean, yun parang binibigyan ko lang ng sense bakit pag-iisipin mong diretso, bakit magpagpag para Yun nga eh. para hindi mo madala yung mga dirty ron sa Di ba parang Hindi, ganun? kasi kung isipin mo kung multo, yun, nababarrier na sila dun sa kung saan ka man magpapagpag. Parang yung unang pinuntahan mo hanggang dun lang sila. Oo, gandun lang sila. Hindi. Oo. Di ba yun? Oo. So, next naman ay well, actually, wala na. Yun lang pala yung ating topic about sa mga pamahiin. Kung may mga pamahiin, alam ko pa yung parang itinatawid sa kabaong yung mga bata pagka Speaking of Diba? that, kwento lang sa akin ng family ko. Nung nilibing daw yung father ko, ako daw yung hindi pala yung father ko yung nilibing. Lola ko ata yun or lolo ko, something like that. Ano daw? Tapos, yung ako na yung itatawid sa kabaong, bata pa ako nun eh. Di na ako sure kung totoo nangyari. Basta kwento sa akin to. Nung ako daw yung ililibing, ay yung Wag! yung lolo ko daw yung ililibing. Knock on wood! Yung lola ko daw yung ililibing, sumabit daw yung pa ako. Then after a few weeks or months, yun na yung sumunod na yung father ko. So, siguro nga Ganon? totoo yun. Oo. Siguro, no? Siguro, kasi, well, sabi nila, siguro.
Yung mga pamahiin talaga. So, mas maganda, wag mo na itawid. Wala na tatawid para wala masasabit, wala susunod. Pwede, siguro lang, para nagkataon lang naman siguro yun. Siguro. Ganun, Pero wala namang masamang maniwala or sumunod, di ba? Oo nga. So yun nga guys, no, nakaka-mindstuck lang yung mga pamahiin na yan. Kung parang magbibigyan mo ng sense yung mga bagay-bagay. Pero sabi nga natin, pagka yung mga ganyan, it doesn't make sense naman talaga. Doesn't have to be na magkaroon siya ng sense. Kasi, ano siya superstitious belief na napasa-pasa na sa atin from one ancestor to another until sa generation natin. So, yan guys, ang gandang topic, 'di ba? Medyo parang tabu siyang topic pag-usapan natin about death. Pero it's a part of life. Actually, kala ko pang November nga yung topic natin. Oo nga Pero napag-usapan natin dahil yun nga dahil dun sa ating kaibigan na yumao, si Jel, Sandra Ison. Please, kung saan ka man ngayon, Jel, I hope you're happy there na with your Korean K-pop fandom. Yan, mahilig siya dyan So, I hope na maging tuloy-tuloy yung peace mo dyan and basta mo yun, wag mo kaming dalawin. Joke lang, Jel. So, yun na nga. Ayun, guys, kung kayo, baka meron kayo pang ibang mga naisip regarding sa mga pamahiin kapag patay. Kung meron kayong mga nalalaman na hindi namin nabanggit, please comment down below. And again, gusto ko lang palang i-plug ang aming mga bagong Facebook and YouTube page. And meron din akong Instagram. So, gusto ko lang sabihin sa kanila, guys, tapos na yung ating topic regarding death. Dako naman tayo ngayon sa pa-plug, mga shameless plug namin. So, recently, kami ni Charles ay nag-decide na mag-venture into social media. And naisip namin, since naman na medyo kaya naman ang schedule namin, mag-vlog and other stuff naman kami. Katulad ko, #Amon Flores, #Amon Flores. Meron akong page, guys. Yung aking content is more on cooking. And cooking, travel, at saka culture ng mga tao. So, gusto ko makakonek kasi ang ultimate goal ko is to tell stories through culture, food, and magagandang lugar. So, I hope na magtuloy-tuloy yung mga content ko regarding that, and yung mga shorts ko, nag-enjoy ako actually gawin yung mga shorts ko. Ewan ko napanood mo na yun, Charles. Yung mga shorts ko regarding doon sa bagong kong series dyan na anime food. Recently yung ginawa ko yung ramen ni Ponyo. And yung unang-una yung ginawa ko yung kay Freeren, yung malaking-malaking burger ni Freeren sa Freeren Beyond Journey's End. So, ayun, and actually, alam mo yung gusto ko palang i-highlight pa dun sa Facebook page ko na yun, sa page ko at saka dun sa content ko dun sa Amon Flores is yung local products. Food. Oo. So, sa mga, kunwari, Bicol, gano'n na lugar? Yeah, hindi. Ito, lapit na lang tayo. Dito sa Antipolo. dito sa kaibigan natin na napakabait na kagawad kapitan. Si Kagawad James Palarion ng Barangay Narawan. So, yung kanyang, meron siyang, plug na rin natin, meron siyang kanyang camping farm dyan sa Sitio Maagay, Barangay Narawan, Antipolo City. Maganda yung farm niya and camping site and farm niya. At yung farm niya, meron silang mga products doon. Like, for example, papaya, meron siyang guapol, marami siyang saging. Yun actually yung main product nila ron And napakaganda ng view doon. Almost 360 view. 360 degrees view, no? Ano nga ba yan? Kaliwa, Laguna view. Tapos sa... Laguna de Bay. Laguna de Bay. Tanay, gitna. Sa kanan naman yung City Lights. City skyline ng Metro Manila. Kitang-kita, napakaganda talaga. So, yun na nga. Gusto ko sana dun sa gusto ko rin mai-highlight yung local products ng lugar. So for example, sa mga susunod na mga panahon dyan, siguro makakapaggawa tayo ng
vlog or video episode natin kung saan ipi-feature natin yung camping farm ni Kagawa James and kung ano yung mga products na i-offer nila rin sa mga campers nila para support local, 'di ba? Support local, kung ano yung products ng local. So yun yung mga gusto kong gawin. Ikaw Charles, ano yung ano yung mga bago mo ngayong ginagawa dun sa yung page? Sa page ko. More on sa mga travel talaga yun at saka sa mga mga lugar na mapupunta natin, kunwari camping site or sa mga bundok, alam mo yun, na makapag-chill ka and may enjoy mo yung view. So yun, pero for sure magkakaroon din naman kami ng kunwari sa mga cities or kung saan pa kami pupunta. And abangan nyo and libangan yan, kaya marami kayong mapapanood sa amin, so subscribe. Yeah, well, akala ko magda-dive ka rin dun sa tipong teen. Yung sa mga kunwari, parang guide sa mga teenagers na katulad ko. Oo, di ba? Abot tayo diyan pero asikasuhin ko din muna yung mga papers and maganda umabot din muna ang legal age so 1 year na lang. Kukuha ko ng license, passport and sa bank account. And iba-vlog ko yan para mas maging guide din sa mga kabataan na katulad ko. So alam nila kung paano kumuha ng mga ganun. Maganda yung magandang topic yan, lalo na alam mo kasi pag gumagawa ng content, mas maganda pa rin talaga na may natututunan yung tao sa content mo kaysa hindi naman sa pagano, pero yung mga walang latoy-latoy na mga content like yung nakakasira pa ng youth. Like for example, parang nonsense pranks, mga ganun, nakakasama na. So, mas maganda pa rin yung medyo may matututunan silang aral sa yung mga na-entertain na pinagagawa sila, natin. mas may natututunan pa sila. Well, that's the goal. Na maging guide nila. Oo. Maging guide ko rin in the future. Alam mo yun na ganito pala ginagawa ko dati. Yeah, correct. Kaya guys, yun. So please guys narinig nyo kami. Meron kami mga bagong pages, meron kami mga bagong pagkakaabalahan. Please support us. Ito sa mga taas dyan, tsaka dito yung ating links. Please follow, like and share. And para sa mga susunod pang episode guys, please subscribe doon sa Spotify. Please i-follow nyo kami dyan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong host si Amon and Charles Darwin. ayan, signing out yo. Peace out.